Gusto ko na ito. Ang pangit mo. Ang sama mo talaga. Mahal. Araw-araw akong nagpapakain. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Magandang hapon po, Mrs. Mahal. Kanina ka pa nagtatrabaho. Asawa ko, malamig kasi. Bakit ka pa pumunta? Kaya nga malamig. Kaya nag-effort ako magluto ng chicken soup. Hirap ka pa, mahal ko. Pero totoo naman. Pwede nating ipagawa sa katulong next time. Paano ka makakapag-heavy work ng ganyan? Hindi ka napapagod. Anong iniintindi mo? Ako ang nag-aalala sa'yo eh. May bisita kanina. Kanina dumating si Mr. Wang mula sa Yushi para pag-usapan ng collaboration deal. Masaya kaming lahat, kaya nag-inom kami ng konti. Anong tunog yun? Ano nang ginagawa mo? Nakakagulat talaga. Mahal, ang ganda mo ngayon. Hindi ko na mapigilan. Ngayon ay birthday mo. Nasa Jinto Hotel ako, sa rooftop restaurant. May surprise ako para sa'yo. Talaga? Anong surprise? Punta ka na at malalaman mo. Mahal ko, magbihis ka muna sa Yunjing Villa. Tapusin ko lang tong documents. Sundan kita pagkatapos. CJ, mauna na ako. Mahal. Magkita tayo mamayang gabi. Mahal, tuloy na natin. Ang tapang mo. Mas nakaka-excite, kaya mo gusto to, hindi ba? Tumakas si Shenjia. Dapat sa akin ang yayan mo. Qin Shuang. Yung overseas project sa susunod na 15. Sumasali na ako. Mabuti naman. Sa wakas, naisip mo rin, aasikasuhin ko ang ticket at visa. Sa paglahok mo bilang eksperto. Tiyak na aangat ang law firm natin sa mabilis na pag-unlad. Yiyon mo. Hindi ko inakala na ang pag-aasawa natin may 15 araw na lang. Sana hindi na tayo nagkakilala. Madam Ye, talagang mahal ka ni Chairman Ye. Yung limited edition gown, na nagkakahalagang 30 milyon, walang pagdadalawang isip niya, binili para sa'yo. At itong glass shoes, pinagawa ni Chairman Ye kay Guni. World-class designer ang gumawa. Isang pair lang sa buong mundo. Totoo ba? Bakit? May fireworks na. Takas si Villa, tuwing birthday mo. Nagpapaputok ako dito ng fireworks. Nagkakahalagang milyon, para ipakita ang pagmamahal ko. Hindi mo ba alam? Birthday ni Madam Ye ngayon, taon-taon. Si Chairman Ye sa Jinto Square, gumagastos para sa fireworks. Wow, ang romantic, bagay sa top billionaire. Talagang magastos. Pera lang yan. Si Chairman Ye at Madam Ye, magkasins noon pa. Yung dowry ni Chairman Ye, bilyon ang halaga. Isang beach mansion, nagbigay pa siya ng kidney. Masasabi kong, sobra ang pagmamahalan nila. Wow, naiinggit ako kay Madam. Yung lalaking katulad ni Chairman Ye, bihira na ngayon.
Tara na. Sobrang pagmamahalan. Parang mga firework na madaling kumupas. Mas madali pang magbago ang puso ng tao. Yiyon mo. Ikaw na nagmahal sa akin ng labis. Kailan kaya? Nawala ang pagmamahal na iyon? Yun mo. Ang lakas ng loob mo. Sinira mo ang kasal ni Jenny at ni Ginoong Zhao. Tito. Mas mayaman ang Angkan Ye kaysa Zhao. Bakit siya pa? Mahal na mahal ko si Jianing. Hindi ko hahayaang magpakasal sa iba. Pakinggan niyo po kami. Panaginip lang yan. Yun mo. Bubugin niyo hanggang mawalan ng lakas. Tigilan niyo yan. Papatayin niyo siya. Huwag. Mamamatay siya kung paluin pa. Tatay, pakiusap. Tama na yan. Tito. Buong puso kong minamahal si Jianing. Siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kana patayin niyo ako ngayon. Pakakasalan ko pa rin siya. Ikaw. Gago ka. Hindi ka takot mamatay? Huwag kang umiyak. Shen Jianing. Pakakasalan mo ba ako? Kung hindi mo na ako mahal. Eddie, gawin natin ang gusto mo. 15 araw ang lumipas. Mawawala na ako sa mundong ito. Nang tuluyan at magpakailanman. Kahit di ko alam kung bakit ka umiyak. Pero, mabuti rin ang lahat. Salamat. Binibininye, ipinaghanda ka ni Iye nito, hapunan sa ilalim ng kandila. Binibininye, espesyal na ipinagawa ni Iye para sa'yo, 18 layer na birthday cake. Binibininye, kumuha si Iye ng world class na violinista para sa'yo, espesyal para lang sa'yo. Salamat. Mahal. Maligayang kaarawan. Salamat. Ito ang Korona ng Reyna ng England. Mula pa noong sinaunang panahon, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Gumastos pa ako ng 20 bilyon para sa bagong brilyante. Mano-manong inukit bawat piraso. Gusto mo ba? gusto ko. Tutulungan kitang isuot. Bakit napakaganda ng asawa ko? Sulit ang 3 buhay para makilala ka. Yun mo. HMM. Totoo ba ang sinasabi mo? Walang duda. At, itatrader mo ba ako? Gia, takbo. Reyna ng aking puso, bilang iyong tapat na kabalyero. Nananumpa ako dito. Aalagaan kita habang buhay. Hanggang sa huling hininga. Ang katapatan. Yiyon mo. Ang salitang ito mula sa iyo. Hindi ba ito katawa-tawa? Ang parehong mga salita. Sinabi mo rin ba ito, Lin Yi? Gago. Bakit ka umiiyak?
Ngumiti ka nga. Mahal. Sa susunod na buwan, ay birthday mo na. May handa akong regalo para sa iyo. Talaga? Ano yun? Inilagay ko ang regalo sa safe sa bahay. Pagkatapos ng 15, alam mo na pag kinuha mo. Ang sikreto naman. Ito ay regalo. Hindi mo inaasahan. At di malilimutan. Sa tingin ko magugustuhan mo. Sige. Galing sa asawa ko. Siguradong magugustuhan ko. Pero ngayon, meron tayong mas importanteng gagawin. Anong nangyari? Pupunta na ako. Han, Jenny, may emergency sa opisina. Kailangan kong umuwi. Kain ka muna. Huwag mo akong hintayin. totoong may trabaho ka ba? Ang galing mo nang magsinungaling ngayon. Sabihin mo may sakit ka. Bakit nakaganyan ka? Masakit ang dibdib ko. Kailangan ng haplos mo. Ano ba? Di ka pa ba nasiyahan kanina? Di mo ba alam? Malaki ang appetite ko. Mukhang, mabilis talaga ang tibok. Kailangan kita, i-check ng buong katawan. Yun mo. Tuwing sinasabi mong mag-o-overtime ka, kasama mo pala si Linyi. Sa kalokohan dito. Ay donate ang bato ko sa kanya? Huwag mong pipirmahan yan. Ayaw ko ng Bigyan mo ako. Hindi. Makinig ka. Ayaw ko. Ayaw ko talaga. Ihanda na ang operasyon. Anong ginagawa mo? Paano ako makakabawas nito? Jenny. Lahat ng ginawa ko ay buong puso kong ginasto. Mamamatay ako kung wala ka. Walang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Kahit si kamatayan. Ang yun mo noon, na handang ibigay ang buhay. Yun mo. Kailan ka nagbago? Mahal. Pasensya na. Kahapon kasi, matapos magtrabaho, nakatulog na ako sa opisina dahil sa pagod. Hulaan mo, ano ang dala ko? Tinolang Zenji kaya? Ang layo nun hindi ka napagod. Basta makasaya ka. Sulit ang lahat. Buksan ko na. Yun mo. Paano mo nagagawa na magtaksil sakit? Tapos magsasabi ng mga matatamis na salita. Kahapon di kita nasikaso. Pupunta tayo sa Tianning racetrack mamaya. Sige na. Kung pagod ka, magpahinga ka na lang. Huwag mo kong samahan. Hindi pwede yon. Uminom ka muna nito. Maliligaw lang ako. Tapos aalis na tayo. Yun mo. Ngayon, lahat ng dala ay nakakadiri na sa...
Hindi ba yan si GM Ye at ang misis niya? Ang sweet nilang mag-asawa. Di lang gwapo't mayaman si Kitye. Sinasamba pa ang asawa. Talagang perpektong asawa. Yun mo, pagod na ako. Samahan kita magpahinga. Etso. Yilef. $303. Ang galing. Ang ganda. Ang ganda. $2,023 10 oras 1 minuto. Malaki ba tong damit? Medyo konti lang naman. GM Ye. Mrs. Ye. Ang laking pagkakataon, di ko inasahang makikita kayo dito. Sek. Lin. Sobrang pagkakataon niya. Blue Fire. Di ba kita binalaan na huwag lalapit kay Gianni? Bakit ang sandit mo? Miss na kita eh. Huwag kang magsalita ng patago. Alam mo ang mangyayari. Mahal, bibili ako ng tubig. Blue. Rep mahal, bibili ako ng tubig. Sek. Lin, mahilig ka rin pala sa car racing. HMM. Hindi ko naman gusto that. Pero hilig ng boyfriend ko, kaya binigay niya sa akin ang racetrack na to. Ano? Binigay sa'yo ng boyfriend mo to. Oo naman. Bakit? Nagulat si Mrs. Ye. Yiyon mo, dito tayo unang nagkakilala. Pero ibinigay mo, sa ibang babae, nakakadiri ka. Anong pinag-uusapan? Yiyon mo, itong racetrack. President Ye, kausap ko kanina si Mrs. Ye. Kausap ko kanina si Mrs. Ye. Kausap ko kanina si Mrs. Ye. Nakipag-usap ako ng kaunti. Shen Jiani, maglakas loob ka bang magtanong? Kapag sinira mo ang pagpapanggap na ito, malaya ko nang maipapahayag ang relasyon namin ni Yeyan mo. Yun mo. Boyfriend ni Secretary Lee. Boyfriend ni Secretary Lee. Kilala mo. Ehew. Hindi ko kilala. Halika, Blue. Uminom ka ng tubig. Ling Yi. Hanggat ako si Imresye. Ikaw ay mananatiling isa, kabit na hindi maaaring ipakita. Asawa ko, napagod ako sa pag-aalaga sa iyo kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain. Hindi mo man lang ako inaalala. Maghintay ka lang. Miss Lin, ito ang espesyal na pagkain na inihanda ng boyfriend mo para sa'yo. Mangyaring kumain ka. Wow! Lahat ng ito ay mamahaling dessert. Mula sa 5-star hotels. Talagang pinalalambing siya ng boyfriend niya. Naiinggit. Hindi ko akalain na nabanggit ko lang ito. At nagpadala siya ng napakarami. Mahal kita, asawa ko. Gagantimpalaan kita ngayong gabi. Kung nakaluhod ka ng walang damit, mas kaakit-akit. Ang sama mo. Yiyon mo. Ling Yi. Nakakasuka kayong dalawa. Nga pala, Mrs. Ye, hindi ko alam kung gaano kagaling ang iyong kasanayan sa pagmamaneho. Gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin? Secretary Lee, hindi magaling ang asawa ko sa pagmamaneho. Kung gusto mong makipagkumpetensya, maaari mong hanapin. CJ, Asawa ko. huwag kang mag-alala, asawa ko. Sasabayan ko lang si Secretary Lee para maglaro. Ling Yi, anong gusto mong gawin? Yan mo, gusto kong malaman mo kung sino ang pinakaangkop sa iyo.
Shen Jiani, mamatay ka na. Gianni. Mahal. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba, Repsol? Secretary Lee, dapat ipagpasalamat mong ligtas si Gianni ngayon. Dota ko ang, papanariwain kita. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Mahal, anong alam mo? Siyempre, alam ko na. Ako ang pinakamahal mo. Ripple. Gago ka, ang taong pinakamahal ko. Ikaw lang ang pwede. Yiyon mo. Ang tapang mo pala. Kayang saktan ang kabit mo. Ang galing mong magpanggap. May isip ng lahat na. Totoong mahal mo ako. Mahal. Asawa ko. Our President Ye, President Lee. hindi ka pwedeng pumasok. Mas mabuti na, ako na ang aalaga kay Mrs. Ye. Yiyon mo. Ang kapal ng mukha mo. Habang naglalambing kay Linyi. Nagtatawa ka ba sa isip mo? Sa katangahan ko. Si Mrs. Ye ay Maislan. Pang-araw-araw, kaya mo ba siyang alagaan? Secretary Lin, parang concerned ka sa asawa ko. Hindi mo ba napapansin? Na ikaw ngayon, tumatanda na at nanlalata, hindi na bagay kay President. Sino sa tingin mo ang karapat-dapat? Ikaw ba? Pinapaalalahan lang kita. Ang lalaki pag gutom, maghanap ng iba yan. Katulad, matanda na. Dapat magpasa ng pwesto sa bata. Kung wala kang delikadesa, di, marami pang kahihiyan ang darating. Repso asawa ko, hindi ka pa lumalabas? Red mahal, andito ka pa? Mahal, hindi ka pa tapos? Masama pakiramdam ko. Uwi na ako. Mauna na ako. Sabi ko na nga ba, kusa siyang umalis. Kusa siyang umalis mo, Toroy. DRS hindi ka pa naniniwala. Ayaw mong maniwala. Lin Yi, Tas Linyi. lumampas ka na ngayon. Sinabi ko na sa'yo. Kung susunod ka lang, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Kung mauulit pa to. Marami akong paraan, napahirapan kang mabuhay, at mamatay man ay hindi mo Yun mo, nagkakamali ka sa akin. Paano ako makikialam kay Ginang Ye? Maniwala ka sa akin. Hindi mo ba gusto? Subukan dito. Ngayon. Sinuot ko, paborito mong damit. Mahal. Yiyon mo. Kung pati ang lugar ng pag-ibig natin ay ibinigay mo na. Anong silbi nitong mga bagay na ito? Kamusta? Hoy, Ang mga ito ay ipagbibili ko. ikaw. Ikaw ang may-ari dito. Ang swerte naman. Pamalit na trabaho. Ikaw, may problema ka ba? Wala. Nag-aalis lang ng basura. Heto, Hindi mo titingnan. para sa'yo, hindi na. Salamat. Boss Lou. Mukhang may kabitang asawa ni MS, Shen.
13 araw na lang. Mahal, bakit mo ipinagbili ang mga regalo ko? Nakita ni Assistant Chen sa pawn shop ang mga iyon. No, hindi ako naniwala. Noong nakaraan, may balita tungkol sa mga mahihirap na lugar. Nakakalungkot talaga. Kaya ipinagbili ko ang alahas para sa donasyon. Gusto mong magdonasyon? Sabihin mo lang sa akin. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko. Bakit mo ipinagbili sarili mong gamit? Pwede pa ang iba. Pero ito singsing sa kasal natin. Paano mo nasira? Baka hindi sinasadyang nailagay. Papalampasin ko na to. Pero kung mauulit, paparusahan kita. CJ. Hindi na maulit. Mahal. Ano ang inaayos mo? Mahal. Anong pinagka-cancel mo? Wala lang. Mga matagal nang hindi ginagamit. Mga bank account. Ganito. Bakit hindi ka umuwi kahapon? Kahapon sa racetrack, may babaeng asong nahirapang manganak. Ako at mga staff, tumulong sa pagpapaanak. Buti na lang nakaraos. May kinuha pa akong litrato. Tingnan mo. Ang cute-cute, di ba? Babaeng aso. Pagpapaanak. Mukhang abala ka sa pagpapakalat ng binhi kay Lingiin. Mahal. Yiyon mo. Kaysa sa pagtataksil. Yang mga kasinungalingang madaling lumalabas sa bibig, mas nakakadiri pa. Mahal. Anong nangyayari sa'yo nitong huli? Parang laging may di naramdam. Dalhin kita sa ospital para ma-check. Okay lang ako. Bakit ang lakas ng amoy sigarilyo sa'yo? Nanigarilyo ka ba? Maligo ka na agad at magpalit ng damit. Sige. Maliligo na ako ngayon din. Huwag ka nang magalit. Tolye. Ngayon ang pre-wedding party ng tropa natin. Bakit hindi ka pa dumarating? Hindi na ako pupunta. Maasikaso ko si Mrs. Parang 24 na oras. Nakadikit ka kay ate. Espesyal ang araw na to. Dapat kang pumunta. Suran. Lauye. Sumama na rin si Mrs. May problema pa ako sa pag-aasawa na gusto kong ikonsulta sa'yo. Hindi ka sasama? Ayaw mo naman dati. Sa mga kasama ko maglaro, hindi ako aalis ngayon. Dito lang ako sa bahay kasama mo. Mga kaibigan nating magkakasama lumaki. Pangit naman kung hindi sumama. Maligo ka muna. Sasamahan kita mamaya. Sige. Paparating na kami. Tagay. Mainit na pagbati, si Shura na ating binata, pumasok na sa libingan ng pag-ibig. Palakpakan natin. Mula ngayon, mga ganitong masayang inuman, kayong mga may asawa na, wala nang sansa na sumali. HMM. Hoy. Hindi naman sigurado yan. Nagpakasal lang ako. Hindi naman ako nagmomha. Paano kung pagkatapos kong magpakasal? Saka ko lang malaman na iba pala ang tunay kong mahal. WAHAHAHA. Honey, bigla akong nanghihina. Uwi na lang muna ako. Sasamahan kita pa uwi. Mag-enjoy kayo. Wag na. Nandito lahat ng tao. Wag maging killjoy. Magte-text ako pag uwi ko. Mag-ingat ka sa biyahe. Sige, go. Pasensya na. Uy, tingnan mo yun. Ayos to ah. Honey, paparating na ako. Lanan. Halik muna.
Halik muna. Nasaan bag ko? Ako na ang magsasabi, masayahin talaga si ate. Di tulad ni Shen Jiani, laging nakasimangot. Ay nako, halos hindi ako makahinga sa takot. Tama talaga. Lao Ye, sabi ko na sa iyo noon pa, sa katayuan nating ganito, noong unang panahon, kahit walang maraming asawa, marami pa ring kabiyak ang lalaki. Bakit sa kanya ka lang, nagpakamatay? Totoo yan. Kung malaman man ito, ni Jiani, alam niyo ang kapalit nito. Huwag kang mag-alala, Lao Ye. Siguradong, itatago naming mabuti. Hanggang sa huli niya di mababatid. Tara na. Hanggang sa huli. Hoy, narinig ko. Kahapon daw kayong dalawa, sa viewing deck ng racetrack ay, HMM. Ang wild nyo pala. Aminin nyo na, anong pakiramdam? Sobrang exciting, parang nakakalunod. Inihahayag ko, ang party ngayong gabi, ay opisyal nang magsisimula, tayo't magtagay. Yiyon mo. Lahat pala ng kaibigan, alam ang relasyon nyo. Ako lang ang tangang. Laging niloloko mo, pinagtatangka-tangkaan. Gianni. Anong nangyari sa'yo? Gianni. Classmate. Classmate. Anong nangyari sa'yo? Ang init. May lagnat ka. Dalhin kita sa klinik. Alaynan. Classmate. Shen Jenny. Kung hindi ka na mahal ni Iyon mo, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Gising ka na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat. Iyon mo. Asawa mo siya. Wala kang pakialam. Hindi ko gusto manghimasok. Pero sabi ng doktor buntis ka. Ngayon, hindi stable ang pagbubuntis. Anong sinabi mo? Tawagan mo ako kung may problema. Aalis na muna ako. Bakit? Bakit ngayon pa? $28. 12 araw na lang. Mahal,
Nakauwi na ako. Mahal. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng itsura mo? Yun mo. Hiwalayan na tayo. 6-7-8-1-0-1-1-2. Anong sinabi mo? Maghiwalay na tayo. Kanina lang sabi ng doktor. Baka ako'y habang buhay na, hindi magkaanak. Pero ang pamilya kailangan ng tagapagmana, kaya dapat tayo. Shen Jiani, anong kalokohan yan? Walang kwenta ang Ye family sa'yo. Kahit habang buhay kang, hindi magkaanak, ano naman? Hindi kita iiwan. Pero, gusto mo naman ng bata, di ba? Ayaw ko ng magkaanak. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang minamahal ko. Sa puso ko. Ikaw ang pinakamahalaga. May sakit ka ba? Pupunta tayo sa ospital para magpatingin. Halika. Uminom ka ng tubig. Dapat ko bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ako, okay lang ako. Siguro, pagod lang sa mga nakaraang araw. Ang pangit ng mukha mo. Papaglutuin kita ng sabaw. Yun mo. Ako. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Telepono ng kumpanya. Asawa. Yung. May emergency sa kumpanya. Kailangang asikasuhin. Kailangan kong umuwi agad. Pag-usapan natin pagbalik ko. Sige na. Okay. Hindi kailangan ng anak ko na tatay na hindi tapat. Mula ngayon, wala na kaming koneksyon sa'yo. Salamat. Huwag mong kalimutan ang alis mo. Papuntahin ko ang driver ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Si Yun mo. Paano kanya papayagang umalis? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Malalaman mo rin. Sige, di na kita tatanungin. Aalis na ako. Esan? Mrs. Ye, kailangan nating mag-usap. Ano nang pag-uusapan? Buntis ako. Anak ito ni Yaya. Siguro alam mo na, ang relasyon namin ni Presidente, di ba? Eh ano naman? Hindi mo ata alam. Pangarap ni Yun mo ang magkaroon ng anak. Ikaw naman ay isang inahing hindi nangingitlog. Kaya kung ako sa'yo, ibito mo na yung posisyon bilang Mrs. Ye. Palamang ayaw mo pala talaga ng anak. Niloloko mo ako. Nandito ka ngayon. Alam ba ni Yun mo? Anong pinagkaiba? Shen Jiani. Gising na sa katotohanan.
Noon, mahal ka ni Yunmo. Pero tapos na yun. Ako na ang minamahal niya ngayon. Oh. Ganoon ba? HMPH. Sa kama, para kang patay na isda. Hindi marunong magpasaya ng lalaki. Sa labas, parang bangkay ka. Walang kwentang kasama. Ni hindi ka pa makapagbigay ng anak, kaya para kang basura. Walang silbi sa kanya. Tapos ka na? Hindi ka galit. Bakit ako magagalit? Kung kaya mo talagang palitan ako, hindi ka sana nakaupo dyan ngayon. Di ba? Huwag kang magmalaki. Pagkapanganak ko, itatapon ka ni Yunmo, parang basura. Lin Yi. Mukhang gustong-gusto mong si Andresi. Pero paano? Habang buhay akong nandito, mananatili kang kabit na tago sa dilim. Ahu. Yun mo. Paano tayo napunta sa ganito? Nauwi na ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo kung sino. Ako ang bahala sa kanya. Yun mo. Mayroon ka ba ang tinatago sa akin? Bakit mo bigla na itanong yan? Sagutin mo ako. Mayroon ka ba ang tinatago sa akin? Huwag mong sagutin. Baka tawag mula sa kumpanya. May emergency siguro. Sagutin ko na lang. Yan mo. Pumunta ka sa ospital. Masakit ang tiyan ko. Pupunta na ako. Saan ka pupunta? Huwag kang aalis. Mahal, anong nangyari sa'yo ngayon? Pakiusap. Huwag kang umalis ngayon. Yan mo. Sabi ng doktor may kontraksyon na. Baka mawala ang sanggol. Takot na takot ako. Mahal, makinig ka muna. May emergency talaga. Sa kumpanya. Sumunod ka muna. Pagbalik ko, sasamahan kita. Huwag kang umalis. Sumunod ka. Yun mo. Huwag. Yun mo. Gaano ka ba kabahala sa kanya? Yee. Yan mo. Dumating ka rin. Nakatakot ako. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nagka-problema ang pagbubuntis? Nanaginip ako. Panaginip ko. Ayaw mo na sa amin ni baby. Tanga. Paano naman mangyayari yon? Ang batang ito ay regalo sa akin ng langit. Paano ko siya pababayaan? Magpahinga ka ng maayos. Huwag kang mag-overthink. Shen Jiani, gaano ba kahalaga kay yayan mo? Ang sanggol sa tiyan ko. Ikaw na babaeng hindi nakaakit-akit. Anong laban mo sakit? Yun mo. Hindi kita patatawarin. Habang buhay. Shen Jenny. Jenny. Nakagising ka na rin. 3 araw kang walang malay.
Anak. Kumusta na ang anak ko? Magsalita ka. Magsalita ka nga. Anong nangyari sa anak ko? Huwag kang malungkot. Makakahanap ka pa ng ibang magiging anak. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Gusto kong mapag-isa muna. Kailangan kong mag-isa sandali. Kung ganun, aalis na muna ako. Ang dami. Lahat gamit ni Yun mo. Naiinggit ka ba? Matagal na sigurong hindi. Nagkaroon sa'yo. Kahit buntis ako at matagal ka nang di humawak. Kahit buntis ako, magpakatalino ka. Maging matalino ka. Hindi niya ako matiis, Gianni. Umalis ka na. Hindi niya talaga ako matiisan. Shen Gianni, maging matalino ka. Umalis ka na sa pamilya Ye. Aalis ka na. Alam mo ba, umalis ka sa Ye, alam mo na ang dapat. Lumayas ka na. Nasa Naiintindihan kotse mo. kami. Kahit buntis ako, nagkakantutan pa rin kami sa kotse. Kahit buntis ako, sa opisina. Sa opisina, sa karera, petit sa kama niyong mag-asawa. Nagsaya kaming lubos. Hampas lupang baog. Anong laban mo sa akin? Shen Gianni, sa karera, Gianni, susunod ka na. Anong laban ng baog sa akin? Isang baog, wala kang laban sa akin. Umalis ka na sa pamilya Ye. Yun mo. Panahon na para tapusin ito. Hindi pa rin ba nahanap si Mrs.? Mga walang kwenta. Hanapin ninyo ulit. Yung biyenan kong lalaki, ilang taon nang patay. Wala nang ibang tao sa pamilya Shen. Saan kaya pupunta si Gianni? Mahal. Saan ka nagpunta? Alam mo ba? Nababaliw na ako sa paghahanap sa'yo. Sumama ang loob ko. Nakitulog ako kay Kinshua. Nag-alala ka. Pasensya na. Ay pangako mo sa akin, kahit saan ka pumunta, sabihin mo sa akin. Kung wala ka, mababaliw talaga ako. CJ. Yun mo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sagutin mo ang tawag. Okay lang. Kung may trabaho ka, umuwi ka mamaya. Ihintayin kita sa hapunan. Pasensya na. Pagkatapos ko, sasamahan talaga kita. Sige na. Aalis na tayo bukas dito. Tayo. Magpaalam na tayo ng maayos. Limamput-ani. 5. Siyam 0 siyam 5 1 0 0 1. Huwag kang umalis, mahal. Ako kasi, gusto ko pa.
Mukhang, kahit itong huling hapunan, hindi na kailangan. Mahilig si Gianni sa matatamis. Ayaw niya ng maasim. Gusto niya ng cherries. Ayaw niya ng mangga. May sakit si Gianni ngayon. Namumula ang mga pisngi niya. Nakakabagabag naman. Sa wakas pumayag si Tio Shen. Napakasalan ko si Gianni. Kahit binugbog ako ng malala. Sulit ang lahat para kay Gianni. Wala akong pinagsisisihan. Nakasal na rin ako kay Gianni. Mabuhay. Giyon mo. Sana'y hinding-hindi na tayo. Magkikita pa sa habang buhay. Mahal. Nauwi na ako. Natutulog ka pa ba? Baka nasa labas siya. Mga gamit ni Gianni. Hindi siya umuwi kagabi. Naiinis siguro si Gianni. Ang tinatawagan ay naka-power off. Ito ang singsing sa kasal natin. Dinala niya lahat ng gamit. Pero ito lang ang iniwan. Baka may nalaman siya. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Mga gamit na isan lahat. Pakiusap namin. Huwag ka munang umalis ngayon. Nawawala si Mrs. Hanapin niyo agad kung nasaan siya. Hindi. Imposible. Hindi malalaman ni Gianni. Ayon pala. Susihan. Baka si Gianni, nagtatampaw lang sa akin. Pinapraning ako. Pero may iniwang clue para sa akin. Para hanapin ko siya. Gusto makipaghiwalay ni Gianni. Bakit? Palaban. Habang wala akong alam. Yang putang si Ling Yi, laging ginugulo si Gianni. President Yi, nasa paliparan si Mrs. Paliparan. Pupunta ako agad. Gianni, pakiusap, huwag mo akong iwan. Gianni, nasan ka na? Nasa paliparan na ako. Sinundo na kita para umuwi tayo. Giyon mo. Wala na tayong koneksyon mula ngayon. Huwag mo na akong gambalain pa.
Gianni. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Sinisiguro ko, hindi na ako muling makikipagkita kay Ling Yi. Pwede pang pag-usapan ang ibang bagay. Pero ang pagtataksil, hindi ko patatawarin. Gianni. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Talagang nagsisisi na ako. Kung wala ka, mamamatay ako. Eh di mamatay ka na. Gianni. Mga pasahero, pakipakinggan, ang inyong lipad na ay magsisimula ng mag-abort. Hindi. Hindi ko hahayaang umalis si Gianni. Hindi dapat lumipad ang eroplano niya. Walang aking pahintulot. Sa paliparang ito ngayong araw, walang eroplanong dapat lumipad. Bitawan mo ako. Mangyaring kumalma ka muna. Ay cancel ang lahat ng lipad. Tawagan ng control tower agad. Ipagbawal ang lahat ng paglipad. Full ground stop. Naririnig mo ba ako? Iyon mo. Paano ka nakakapalagayang mukha na hanapin si Jenny? Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa amin ni Gianni? Umalis ka. Pupunta ako sa kanya. Hindi ka karapat-dapat maging asawa niya. Alam mo ba, naaksidente si Jenny 10 araw ang nakalipas, nawala ang kanyang sanggol. Ano ang sinasabi mo? Buntis siya. Bakit niya hindi sinabi sa akin? May saysay ba akong sabihin sa'yo? Sa puso mo bukod sa kabit, may buwang pa ba para kay Jenny? Hindi. Hindi ganito. Nang nakahiga si Jenny sa ospital at mamatay, yung kabit mo, patuloy na nanggugulo sa kanya. Wala kang karapatan maging asawa niya. Tumahimik ka. Pupunta ako kay Gianni. Haharapin ko siya para humingi ng tawad. Mahal na mahal niya ako. Siguradong patatawarin niya ako. Huwag kang umasa. Hindi kita papayagang gambalain siya. Ang huli na pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Hindi ko na gusto. Makita ka pa kailanman. Huling oras na. Umalis na tayo. Yun mo, nandito ka na. Kanina, nag-selfie ako. Ipapadala ko sana sa'yo. Tingnan mo bagong kong damit. Maganda ba? Ling Yi. Bakit mo ginawa ito? Yun mo, anong ginagawa mo? Bakit mo sinabi kay Gianni ang tungkol sa atin? Bakit? Wala akong ginawa. Si Shen Gianni ba, ang may sabi sa'yo? Naghihingalo ka na nagsisinungaling pa. Pinalaan na kita. Na huwag gambling si Gianni. Bakit mo sinuwi utos ko? Yun mo, makinig ka muna. Yun mo, anong ginagawa mo kung masaktan mo ang sanggol? Sanggol. Nawala na ang anak ni Gianni. Bakit dapat mabuhay ang sayo? Anong ginagawa mo? Ano ba? Gagawin kong libingan ng anak mo ang kay Gianni. Huwag mong saktan ang anak natin, huwag. Ikaw ay isang hamak na laruan. Sino ba ang may lakas ng loob na haminin si Gianni? AGH. Tao. Ang bulok na lamang na ito, na napasok mo nang hindi sinasadya, maaari pa bang maging ipagyayabang mo kay Gianni, ang kahit na ito? Nakakatawa talaga. Yun mo, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi kay Shen Gianni. Pakiusap, patawarin mo ang anak natin. Walang kasalanan ng sanggol. Inosente? Lahat ng nanakit kay Gianni ay hindi inosente. Alisin ninyo ang sanggol sa tiyan niya. Si President Yi. Ang Yun mo, nagkamali na ako. Pakawalan mo na ako. Yun, nagkakamali ako. Totoo. Yun mo,
Patawarin mo na ako, pakawalan mo na ako, yun mo. Anong gagawin mo? Bitawan ninyo ako, bitawan mo ako. Bitiwan ninyo ako agad. Bitiwan mo ako, bitiwan mo ako, bitiwan mo. Iye, naipatupad na ang utos ninyo, na ipapalaglag na ang bata. Ling Yi. Ito ang kapalit ng pananakit mo kay Gianni. Yeyan mo. Ikaw ang laging nananakit kay Shen Gianni. Ikaw ang totoo. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Mula nang tayo'y nagkagalit nang magkasama. Simula noon, sa paningin ni Shen Gianni, basura ka na. Itatakwil ka niya. Hindi ako pababayaan ni Gianni. Hahanapin ko siya. At hihingi ng tawad. Hindi ka niya patatawarin. Ikaw mismo ang pumatay sa pagmamahal niya. Tumahimik ka, manahimik ka. Iye, may problema, may kumalat na video, ninyo ni Sek. Lin sa karera, at opisina, kumakalat na online, lubog na tayo sa chismis. Pupunta ako dyan. Dapat manalangin ka na patatawarin ako ni Gianni. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Papatayin niya ako. Gusto niya talaga akong patayin. Tulungan niyo ako. Kabit ako ni Yeyan Mo. Dahil sa akin, na ipagpalaglag ang asawa niya. Ngayon, gusto pa niya akong patayin. Ginoong Ye, maaari po bang magbigay kayo ng pahayag tungkol sa kumakalat na video sa internet ngayon? Ginoong Ginang Sihay Entertainment. Sinabi ng sekretaryo mo na pilit mo siyang ginawa. May masasabi ka ba rito? Ginoong Ye. Ako ang kabit ni Yeyan Mo. Tulungan ninyo po ako. Ginoong Ye, ang relasyon niyo ni Secretary Lin, alam ba ni Mrs. Ye, may mensahe ba kayo para sa kanya? Gianni, kung mapanood mo man itong video, pakikuha mo po ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi dapat ako nangangaliwa. Nang loko. Pakiusap, bumalik ka na. Hindi ko kayang mawala ka. Lalaking manloloko ka. Nagpapanggap na tapat. Nakakadiri ka. Noon pa man, dahil kay Mrs. Ye. Ako nagbebenta ng Ye products. Hindi ko akalain na siya ay ginanyo ninyong mga salbaheng ito na masyadong sinira. Dapat mamatay ka. Basurero, walang delikadesa, dapat lang maparusahan, matamaan ng kidlat. Gago, mamatay ka na. Yiyon mo. Ito pa lang ang una ko. Regalo sa iyong kaarawan. Ang mga pagkakamali ay dapat magbayad. Hindi ba? Binibining Shen, sigurado po ba kayong ibebenta lahat? Ang perang makukuha, idodonasyon sa ngalan ng Shen family. Opo. Huwag magmadali. Ang ikalawang regalo ay malapit mo nang matanggap. Marumi ang pera mo. Ayaw ko nitong kahit piso. Ginoong Ye, may problema. Mukhang ibinebenta na ni Mrs. ang 20% shares ng Ye Corporation na hawak niya. Naghahabulan ang mga tao ngayon. Maaalis ka na sa pwesto. Gianni, ganito na lang ba ang galit mo sa akin? Yeyan mo, kung hindi mo sinira si Gianni. Bakit siya magbebenta ng shares ng Ye Corporation? Tama, away ng mag-asawa nyo. Huwag nyo kaming idamay sa kapakanan ng shareholders. Ang pangyayaring ito, kailangan niyong magpaliwanag. Anong paliwanag ang kailangan nyo? Yeyan mo, bilang leader ng Ye Corporation, sinira mo ang interes ng shareholders. May karapatan kaming alisin ka. Oo, alisin na siya. Ipasa sa mas karapat-dapat ang posisyong ito. Alisin na siya. Tumigil na kayo.
Mga shares na ibinenta ni Gianni. Binili ko na lahat. Tingnan natin kung sino ang makakaalis sa akin. Tagay. Hindi ko akalain. Si Yun mo ay isang palakang, walang pusong lalaki. Pero ang galit ng ginawa mo, nakakatanggal ng stress. Waran ka talaga. Gianni, sabihin mo nga. Sa buong buhay mo, si Yun mo lang ba ang lalaki mo? Sayang naman. Subukan mo kaya iba? Lasing ka na. Seryoso ako. Ikaw, bakit ka nandito? Naisip ko, baka kailangan mo ng sandigan. Hayaan mo na ako ang mag-alaga sa'yo. Pwede ba? Lao Ye, pakiusap huwag mo akong patayin. Magkapatid tayo, magkasama mula pagkabata. Tol, kung hindi kayo nang udyok na makipagrelasyon kay Lin Yi, hindi sana ako iniwan ni Gianni. Kayo, lahat dapat mamatay. Lao Ye, para lang sa babae, sobra ka na. Saka, hindi namin siya pinaalis. Tama. Si Shen Gianni na walang hiya, nagbenta ng shares mo nang walang palem. Muntik ka ng mabangkarote, babaeng walang puso at tapat, ba't mo pa siya iniisip? Kapag minura mo pa si Gianni, papatayin kita. Iyayan mo, nababaliw ka na. Magkapatid tayo, magkasama mula pagkabata. Mas mahal pa sa'yo si Shen Gianni, na walang hiya. Si Gianni ang buhay ko. Kayong mga basura, hindi karapat-dapat sa kanya. Iyayan mo. Pwede ba, tigilan ng pagiging baliw. Ikaw ang walang kontrol sa sarili, na wala asawa mo. Bakit ako ang pinapagalitan? Ano? Mali ba ang sinabi ko? Si Lin Yi, hindi ko hinuberen, at inilapag sa kama mo. Ikaw ang hindi nakapigil, sa tukso ng babae, nagmamalaki ka pa dito, nakakadiri, kang tao. Tumigil ka. Bugbugin nyo. Hanggang hindi na makapagsalita. Sa loob ng 7 araw, give ng mga pamilya nila, hanggang mabangkarote. Wala nang pag-asang bumangon. Opo. $100 million reward para sa impormasyon kay Ginang Gianni. Opo. Gianni, hahanapin kita kahit saan. Halo, Emma Shen, naglabas si Bossy ng Global Bounty para hanapin ka. kung ganoon kalaki pera niya at walang mapaggastusan, tutulungan ko siya. Magkakalat ako ng peking balita. Si Ewa Shen ito. Bossy, may lead na nasa bingi ang asawa niya. Hoy, di ba to yung manyak? Nasiyayan mo. Anong ginagawa niya dito? Baka lilipad siya abroad para hanapin si MS Shen. Walang hiya. Hirap na hirap si Emil Shen. Makatakas sa impyerno. Gusto pa niyang bumati. Panaginip lang yan. Tama, ang lalaking taksil, parang basura. Dapat itapon. Akala niya si MS Shen ay basurahan. Dapat ilantad ang ganitong lalaki. Yo si Mai, si Mai. Salamat. Mai. Ikaw yung sikat sa internet, na manyak na influencer. Iyon mo. Ako yan. Nakita nyo ba ang asawa ko? Kalimutan mo na yan. Kahit nakita ko siya, hindi ko sasabihin sa'yo. Talaga, nagpapanggap na devoted. Pero may kabit. Sa likod mo, paano may kasuklam-suklam na tulad mo? Ang asawa mo, nakatakas na. Sa'yo, gago ka. Para magbagong buhay. Tapos hahanapin mo pa siya. Directly, natuntun namin ang lokasyon ng cellphone ni Madame. Huling nagpakita siya sa Hotel Merlin sa Germany. Gianni, nang tumayo ka rito, ano kaya ang nararamdaman mo? Napakasamang tao ko talaga. Gianni, huwag kang umalis.
Tulong, may nahulog dito. Tulong! May nahulog dito. Gianni, huwag kang aalis. Pasensya na. Pakiusap huwag mo akong iwan. Bless you. Yiyon mo. Muntik ka nang mamatay. Hindi ka pa ba Ang lokasyon ng cellphone ni Euraye, isang oras ang nakalipas, ay lumitaw sa Italy, sa loob ng isang simbahan. Simbahan. May nagaganap na kasal sa loob. Hindi ka pwedeng pumasok. Kasal. Si Gianni kaya? Magpapakasal na siya sa iba? Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Ano ba problema mo? Sabi na sayong may, kasal sa loob eh, hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka. Papasukin niyo ako. Gulo lang ang dala nitong ta. Ang lakas ng loob mong guluhin. Ang kasal ng amo namin, gusto mo bang suntukin natin? HMP. Aray, Hoy. umalis ka. Hindi pala si Gianni. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa nakikita si Gianni. Gianni. Hintayin mo ako. Yiyon mo. Kailan mo ba maiintindihan na tapos na tayo? Wala nang pag-asa. Mayroon ka ba? Ang aking asawa. Kung ang taong ito ay may dala ng litrato ko para hanapin ako, pakisabi sa kanya, pupunta ako sa airport. Nakita ko siya. Kakabili lang niya ng mga gamit dito. Saan siya pupunta? Alam mo ba? Sabi niya, kaka-divorce lang niya. Balak niyang mag-world tour. Susunod na stop ay sa Gresya. Naalala ko, sinabi ko rin, nagpagawa ako ng espesyal na gift box para sa kanya. Nilagyan ko pa ng kanyang social media. Details dito. Boss, pwede bang ipagbili mo sa akin ang cellphone na ito? Hindi ito tama. Lahat ng ito ay para sa'yo. Kung kulang pa, papadagdagan ko ng pera sa account mo. Dahil sa iyong kawawang sitwasyon. CJ, ito na. Salamat. Mag-book agad ng flight papuntang Gresya. Pinakamalapit na flight. Bilisan mo. Hello, pulis ba ito? Gusto kong mag-report ng kaso. Ninakaw ang cellphone ko. Ginawa ko na ang sinabi mo sa akin at kinausap siya. Ngayon, papunta na siya sa airport. CJ, naiintindihan ko. Salamat. Kahit na itong kaso ay malapit na mabuo ang investigasyon. Pero sapat na ito para ipa-deport ka. Bossy, nalaman ko na. Greedy pala ang asawa ng amo. Gusto kanyang pagsamantalahan ng malaki. Kaya siya nag-report sa pulis. Hindi. Ito ay tiyak na plano ni Gianni. Nandito lang siya. Hahanapin ko siya. Hoy, bossy. Inutusan ako ng chairman. Nadalhin ka pabalik. Umalis ka sa daan. Lola, Nakakahiyang bagay ka. Sabi ko na sa'yo noon pa, kapag payapa ang pamilya, uunlad ang lahat. Ginawa mo pa ang ganoon. Nakakahiyang bagay. Wala nang pag-asa sa'yo. Lola. Alam kong nagkamali ako. Nagkasala ako kay Gianning. Pwede mo ba akong tulungan? Hanapin mo siya para sa akin. Ikaw naman.
Paano ka nakatingin sa ama ni Gianni na naghihingalo? Paano ako makakaharap? Natulungan ka para patawarin ka ni Gianni. Kalimutan mo na ang pag-asa. Kung nagdesisyon na siya umalis, hindi na siya babalik pa. Kahit anong sabihin mo, babalik siya sa akin. Ikaw. Kasalanan ito. Halo, Jianing. Ikaw ba yan, Jianing? Gianni. Ako to, Lola. Gianni. Alam kong nagkasala sa'yo si Yun mo. Pwede mo bang bigyan ng pagkakataon? Dahil sa akin. Lola. Pasensya na, hindi ko kayang pumayag. Ang basag na salamin, hindi na mabubuo. Lahat dapat. Panagutan ang mga ginawa nila. Matanda na si Iyon mo. Dapat alam niya to. Tama ka. Ganti ng tadhana. Ang dapat niyang pagdusahan. Hindi na kita istorbo pa. Jianing. Jianing. Huwag mo sanang ibaba ang telepono. Yun mo. Tapos na ang ugnayan ninyo ni Gianni. Mula ngayon, huwag mo na siyang gambalain. Jianing. Bakit? Bakit ayaw mo? Patawarin ako. Kamusta, MS? Shen, salamat sa pagtulong sa aming kumpanya na manalo sa kasong ito. Kung hindi namin agad, natukoy ang kahinaan ng kalaban. Baka, sana'y naipit kami sa bilyon-bilyong utang. Taos puso kaming nagpapasalamat. Trabaho ko lang po ito. Nais ka naming kunin ng opisyal bilang legal consultant. Sahod mo, 50 milyong dolyar. Malaking karangalan. Magandang pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan. Bakit ka nandito? Congratulations sa pagpanalo sa kaso. Salamat. Tuloy ka. Sige, Kukuha ako ng tubig para sa'yo. ingat. Paumanhin. Cheng Sao. Baka hindi pa ako handa para sa bagong relasyon. Pasensya na. Gianni. Okay lang. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako. Nais ko lang. Nasamahan ka pala. Wala yun. Ano ba yan? Importanteng data pa naman ito. Nakakamali pa kayo? Seryoso ba kayong sa trabaho ninyo? Ayaw niyong magtrabaho? Alis kayo. President Ye, ikaw ang nambabae. Nawala asawa mo. Bakit sa amin galit? Tama. Akala ba namin si President Yi at Secretary Lee mukhang respetado sa labas. Pero ang totoo, pero sa likod ng mga eksena, ang kalokohan, nakakadiri talaga. Si Mrs. Nakita na ang tunay mong ugali, mapaniil at mapagkunwari, kaya umalis. Ang kasama ng tulad mong. Suklam lang nararamdaman ko. Gianni. Ito ba yung parusa ng langit sa akin? Dahil sa pagtataksil ko? Tama ba kapag nalagpasan ko to? Babalik ka na sa akin. Bigyan mo ako ng gamot sa tiyan. President Yi, may balita na kay Mrs. Dahan-dahan lang. Ano ba kasi yan? Ang misteryoso. Malalaman mo rin mamaya.
Tignan mo. Ay, Gusto mo ba? paano mo nalaman? Gusto ko ng mga kuti. Dahil sa eskwelahan, nakita kitang nagpapakain ng mga pusakal. Eskwelahan. Taga Kyoto University ka rin. At saka, nailigtas mo pa ako. Naaalala mo ba? Nailigtas kita. Heto ang clue. Nung araw na yun sa eskwelahan, nahimatay ako. Ikaw pala yung taong iyon. Pagkatapos, hinahanap kita palagi. Pero nung nalaman kong may boyfriend ka na, hindi na ako nagbala pang manggulo pa. Kaya, nung araw na iyon sa Yunjing Pavilion, nakilala mo ako. Kaya mo ako inabutan ng tissue. Ang Yunjing Pavilion ay pag-aari ng Lu Corporation. Nagkataon na nag-ikot ako nung araw na yon. Nakita kitang umiiyak. Hindi ko mapigilang mag-alala sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Jenny, ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo ay anumang bagay, ay dahil lang sa pagkagusto ko sa'yo. Pero ayokong maging pabigat sa'yo. Shengzap. Salamat. Jenny. Sa wakas, nakita rin kita. Yun mo. Anong ginagawa mo? Hiwalay na tayo. Jenny, alam kong nagkamali ako. Pinagawa ko na. Kilingi ang pagpapalaglag. Nagawa ko na ang paghihiganti para sa atin at sa anak natin. Patawarin mo na ako, pwede ba? Ang galing mo. Lahat ng kasalanan ay itinuturo mo kay Lingyi. Ikaw naman, wala ka talagang kasalanan. Alam kong may kasalanan ako. Nahulog ako sa tukso. Nasaktan kita. Nasaktan ng anak natin. Jenny, bigyan mo pa ako ng pagkakataon para mabayaran ko ang lahat. Panaginip mo lang yan. Jenny, Bakit? Bakit kapag nakikita kita, si iyon mo, masakit pa rin ang puso ko. Gusto kong mag-isa muna. Lumabas muna kayo. Hindi ko inakala na makarating ka rito. Malinaw kong sinabi na huwag mo siyang gambalain. ang aming problema ni Jenny ay hindi dapat pakialaman ng estranghero. Pasensya na, na-late ako. Gianni, dumating ka rin. Naghihintay lahat sa'yo. Bakit kayo naghintay? Siyempre para sa'yo ang selebrasyon na to. Gianni, dahil sa'yo noong nakaraan, nahanap mo yung susi ng kasong iyon, kaya agad tayong sumikat. Nang bago pa lang tayo, ikaw ang tunay na bayani ng grupo natin. Tara na, tagay tayo para kay Gianni. Tagay. Mahina siya sa alak. Ako na inom para sa kanya. Xianzao, bakit ka nandito? Ako ang nag-aya kay Laolu. Mas masaya kung marami. Ayaw pa nga niya pumunta. Pero nung sinabing para sa'yo, agad siyang sumama. Ah, ganun pala. May ibang motibo pala ah. Laolu, gusto magpakabayani. 3 shot dapat yan. Kinshua. CJ, tatlo nga. Tagay. Tuloy ang inuman. Tama na yan. Huwag kang mag-alala, ilang baso lang to, kaya ko to. Isa pa. Ayos na yan. Upuan na natin lahat. Ano ba yan? Bakit ang concerned mo sa kanya? Kung hindi siya lasingin, paano natin malalaman totoo? Anong totoo? Ang tanga-tanga mo. May gusto sa'yo yun, di ba? Kaya dapat, samantalahin natin to, para tanungin siya, kung sincere ba talaga, ngayong gabi, sundin mo lang ang senyas ko. Salamat sa'yo, Lods. Sayang naman kung iinom lang. Maglaro na lang tayo. Sige. Spin the bottle na. Kung kanino tumapat. Sagot ng tanong dapat. Okay ba? CJ. Ano nang ginagawa mo rito? Narinig kong may victory party kayo. Dumating ako para batiin kayo.
Itong mga ito ay aking pasalubong para sa lahat. Sana'y pagbigyan ninyo si Gianni sa hinaharap. Attorney Shen, ito po si... Hindi pa ako nakakapakilala. Ako ang asawa ni Gianni. Dating asawa. Hiwalay na kami. Oo. Kami ni Gianni. Naghiwalay dahil sa ilang pagkakamali. Kaya ngayon sinusubukan ko, ligawan siya muli. Pero hindi na kita, papatulan pa ulit. Pero ayaw kitang bitawan. Ikaw, Iyon mo, baka may memory loss ka. Alam ng buong bansa na. Kayo ni Gianni. Hindi lang dahil sa maliit na pagkakamali naghiwalay. Sinabi ko na, ang personal na buhay namin ni Gianni, hindi dapat pakialaman ng iba. Naku po, anong klaseng drama to? yung ex at bagong manliligaw, ang gaganda ng mga lalaki. Palakang secret si Attorney Shen ah. Yung ex mukhang mabait at romantiko. Bakit kaya naghiwalay sila ni Attorney Shen? Tumigil kayong lahat. Gianni, ang victory party ngayon, at ang mga client na pinadala nila, bigyan niyo naman ako ng mukha, wag na kayong mag-away. Presidente, salamat sa inyong pagmamalasakit. Kung wala na po kayong iba, Dahil victory party ito. Bakit ako aalis ng maaga? Hindi ba taglalaro tayo? Anong nangyari? Naglalaro kami ng truth game. Ang tamaan ng bote. Dapat sumagot ng kanina nung umikot, tumapat sa iyo ang bote. Sige, tanungin mo na. Maaari po bang magtanong? Bakit po kayo naghiwalay ni Attorney Shen? Pwede po bang malaman kung bakit kayo hiniwalayan ni Shenlo? Ang tapang mo naman magtanong. Nagtataka lang talaga ako kung hindi mo kayang sagutin. Inom na lang tayo. Iyon mo, yung mga bagay na ginawa mo. Nakakahiyang kalokohan. Kaya mo bang aminin? Dahil nagkasala ako ng hinding mapapatawad na pagkakamali, nagtaksil ako kay Gianni. Sinira ko ang mga sampaang binitawan ko. At pumatay pa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Karapat-dapat akong mamatay. Kahit na ako'y nakatirik ang mukha, sasamahan ko pa rin si Gianni para humingi ng tsansa na bumawi sa kanya. Sabi ko na nga ba, mukha siyang totoong nagmamahal. Bakit kaya si Shenlo ay naging ganito kabagsik? tumahimik ka na. Hindi mo ba narinig? Siya ang nagloko, kaya hiniwalayan ni Shenlu. Kampihan ko si Shenlu dito. Dapat mamatay ang mga traidor. Hindi mapapatawad. Sige na, ako naman ang magsasalita. Ramgod. Lu Chengzhou, ang pagdating mo kay Gianni ay may masamang balak. Plano mo na ito noon pa. E ano kung Inamin mo rin sa wakas, Gianni, narinig mo ba? Niloloko kanya palagi. iyon mo? Simula pa lang. Ikaw na ang pinili ni Gianni. Kaya itinago ko ang nararamdaman sa loob ng puso ko. Sayang, pinabayaan mo siya. Kaya nagkaroon ako ng sansa na harapang tumayo sa harap niya. Bakit mo ako tinititigan? Sinabi ko na, gagawin ko ang lahat para sa'yo, pero ayokong maging pabigat. Naglakas loob kang lokohin si Gianni. Anong ginagawa mo? Ikaw ang tunay na, mapagkunwaring banal. Tigil mo na, iyon mo. Pinatitigil na kita. Pasensya na. Masama pakiramdam ko ngayon. Uwi muna ako. CJ, magkita na lang tayo bukas sa opisina. Gianni, Huwag mo akong sundan. Gianni, naka-out ka na? Bakit ka nandito na naman? Baka hindi ka sanay sa pagkain dito, kaya nagluto ako ng paborito mo, pinakagusto mong, escabeche. Ano na nangyari sa kamay mo? Matagal na kasi akong hindi nagluto, medyo naninibago pa. Medyo naninibago pa. Pero tinikman ko na para sa'yo, pareho pa ring lasa gaya ng dati. Pangako. Gianni, kahit anong gawin ko ba, hindi ko mapapalitan ang pwesto niya sa puso. Gianni, tigilan mo na. Pwede bang huwag mo nang ulitin ang mga walang kwentang bagay na ito?
Yiyon mo. Ilang beses na kitang sinabihan. Wala na tayong pag-asa. Bakit ayaw mong maintindihan? Gianni, gusto ko lang, gumawa ng paraan para bumawi. At humingi ng tawad. Bakit ayaw mong? Bigyan ako ng pagkakataon? Binigyan na kita ng chance. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Nasaan ka nung may sakit ako? Nung muntikan na akong mamatay sa pagkakuha. Nasaan ka nun? Paulit-ulit kang nagsinungaling sa akin. Nagkikita kayong palihim. Nilinyi sa kama. Paano ka nagkakapagod? Humingi ng kapatawaran. Sabihin ko sa'yo, ang relasyon natin parang basagong baso na. Hindi na mabubuong muli. Hindi na babalik sa dati. Gianni, Umalis ka na. Gianni. Papa. Yun mo. Alagaan mo si Jenny para sa akin. Papa, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Gianni ng mabuti. Magiging tapat ako sa kanya habang buhay. Ipagtatanggol siya, at mamahalin ng buong puso. Hindi ko siya pahihintulutang magdusa. CJ, Huli na ang lahat. Yiyon mo. Nang kalimutan mo ang iyong mga pangako at nagpakalulong sa pangangaliwa. Ang pagsasama natin ay matagal nang nagwakas. Qin Shuang. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi muna ako pupunta sa opisina. Anong nangyari sa'yo? Gusto mong samahan kita sa ospital? Hindi na. Ako. Nakainom na ako ng gamot. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Esan. Yun pala. Ang buhay na mag-isa. Ganito pala ang pakiramdam. Matulog ka na. Pag natulog ka, hindi ka nagugutumin. Paggising mo, bumaba ka para kumain. Ang bango ng amoy dito. Gianni, gising ka na. Gutom ka na no? Kain ka ng lugaw. Bakit ka nandito ulit? Sabi sa akin ni Qin Shuang na may sakit ka. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayaw kitang makita pa. Pero may sakit ka. Natatakot ako baka di mo alagaan sarili mo. Mas lalo lang akong nasasaktan makita ka. Lumabas ka na. Sige. Aalis na ako. Dalhin mo na rin ang lugaw mo. Tandaan mong uminom ng gamot. Yiyon mo. Hindi mo pa ba maintindihan? Kahit anong gawin mo. Wei Shuang. Narito na ako. Nasaan ka na? Ito ay isang payak na awit ng pag-ibig. Inaawit ang mga damdaming puno ng hirap. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko.
Gianni. Alam kong may nagawang kasalanan, hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo. Nais kong gamitin ang natitirang panahon para magbayad. Upang pagbayaran ang hirap na dinanas mo. Bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Pwede ba? Ako. Nahanap ko rin kayo. Ling Yi. Bakit ka naging ganito? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Shen Jiani. Tinatawag nila akong kabit. Wala na akong natira. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hirap na hirap ako makapunta rito ng palihim. Para lang maghiganti sa'yo, mamatay ka na. Yun mo. Bakit mo ako ginaganito? Sabi ko na sa'yo. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Yan mo. Gago ka. Hayop ka. Bakit mo sinisira ang pagmamahal ko sa'yo? Mamatay ka na. Mamatay ka. Huwag. Yun mo, pakawalan mo ako. Mamatay ka na. Mamatay ka. Pulis, Yun mo, pumayo ka. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Pakawalan mo ako. Yun mo. Yun mo. Yun mo. Yun mo. Gianni, ayos ka lang ba? Sheng Sao, tulungan natin siya. Sagipin natin siya. Tatawag ako ng ambulansya. Yun mo, huwag kang mag-alala. Gianni. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Hindi ako aalis. Nandito lang ako. Malapit na ang ambulansya. Kapit lang. Sheng Sao. Ako, takot na takot ako. Baka may mangyari kay Yun mo. May masamang mangyari sa kanya? Siya, ang dami niyang dugong nawala. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Ikaw, pinatawad mo na ba siya? Babalik ka na ba sa kanya? Gulo ang isip ko ngayon. Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Doktor, kumusta na siya? Buti na lang walang vital organs na nasugatan. Hindi rin malalim ang sugat, nawalan lang ng maraming dugo. Kailangan ng mahabang pahinga. Malapit na siyang makalabas. Salamat. Ayos na. Halos tapos na. Hindi mainit. Gianni. Kung pwede lang. Gusto kong ang oras ay tumigil na sa sandaling ito. Busog ka na ba? Matulog ka muna. Kung hindi nawala ni Gianni ang sanggol na iyon, sana kaya tayo ganito kasayang ngayon? Sayang lang. Walang kung sakali. Balik na tayo sa kwarto. CJ. Gianni, alam ko na, hindi mo ako kayang kalimutan. Salamat sa pag-aalaga mo. Gumaling na ako ng lubusan. Ngayon mismo, luluhod ako para muling mag-propose. Magsimula tayo muli. Pwede ka nang umuwi. Salamat sa pag-aasikaso mo. Ganap na ako'y, nakabawi na. Huwag kang magkamali. Ginawa mo lang yon para mailigtas ako. Kung okay ka na, aalis na muna ako. Gianni, samahan mo ako sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Pagdating mo doon, Hindi ba ito? tama ka. Binili ko ang racetrack na ito. Pinagawa kong katulad ng Tianning racetrack. Pinadala ko rin dito, lahat ng sasakyan natin. Tingnan mo. Parehong-pareho, di ba? Bakit?
Kasi hindi ko kayang mawala ka. GNE, dito tayo magsimula. Kakalimutan natin ang lahat ng masasakit. Magsimula tayong muli. Pakasal ka ulit sa akin. GNE, Giyon mo. Ang nasabog na tubig ay hindi na mahahakot. Hindi na tayo pwedeng bumalik pa. matagal mo akong inalagaan. Akala ko'y, pinatawad mo na ako. Inalagaan kita dahil iniligtas mo ako. Hindi ibig sabihin pinatawad na kita. GNE, alam kong nagkamali na ako. Talagang nagsisisi na ako. Bakit mo pa ba pinipilit pang balikan ang nakaraan? Hindi ko kayang lumagpas. GNE, GNE, Alam mo ba, noong ikinasal tayo, nagbaon ako ng liha. Sa ilalim ng puno sa i-residence. Plano ko sana, na sa ating golden anniversary, ay ating hukayin ang liham na iyon. Pero hindi na ako makapaghintay. ipapadala ko agad ang liham gamit ng pribadong eroplano. May saysay pa ba ito? Maaaring makuha ang liham. Pero ang pagsasama natin ay punong-puno na ng sugat. GNE, lahat ay kasalanan ko. Ako ang may sala sa lahat ng ito. Ako ang tumalikod sa aking panata. Ako ang nagtaksil sa'yo. Ang pagkawala mo ay parusa ng langit sa akin. Ang perang ito ay para ba pambayad ko sa pagliligtas mo sa akin noon. Alam kong wala ka ng pakialam. Gusto ko lang ng kapanatagan. Yun mo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ngunit, ang susunod na daan, ako na lang ang lalakad. Yakapin mo pa ako sandali. Paalam. Gianni. Sumama ka sa akin. Giyan mo. Tama si Ling Yi. Mula ng mga liwa, ka sa ibang babae. Hindi ka nakarapat-dapat sa kapatawaran ni Shen GNE. GNE. 10 taon na ang nakalipas. Kumusta ka na? Ma, bilis. Dahan-dahan lang. Ano nang gagawin natin, Gianni? Lu Chengsao, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ko naman sinasadya. Naiyak mo na naman ang baby. Huwag nang umiyak, babe. Anak, gusto mo ba talaga ng aso? Bigyan ka ni Papa ng tunog ng aso. Ang galing magtunog aso ni Papa. Panoorin natin si Papa. Oo. Anong nakakatawa? Ang galing kasi ng pagkagaya mo. Gaya ng sinasabi. Ang karma ay totoo. Nag-iisa na ako. Ito ang karapat-dapat sa akin. GNE, sana'y masaya ka. Mula ngayon, hindi na kita gagambalain gaya ng gusto mo. Tayo. Hindi na magkikita pa. Karga na kita ha. Uwi na tayo. Tara.